Casting all your cares. Ibigay pala natin sa mahal na Panginoon ang lahat ng ating kabalisahan, ang lahat ng ating problema, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, mga problema, mga troubles sa buhay natin. Amen. Sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. So mga minamahal, ang unang gawin pala natin, ibigay natin sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi na, cast all your cares. Hindi yung, mahal na Panginoon, ito yung problema ko, ito yung problema ko, maya, bigat ng problema ko. Hindi, paano kaya itong problema ko? Hindi mo po binigay sa mahal na Panginoon. Amen. Pinipilit mong pasanin Bisan kasi, mahal na Panginoon, sa iyo ng problema ko, mamaya, inisip ko na, paano kaya itong problema? Paano mo masabing ibinigay mo na sa mahal na Panginoon? So sabi po na Biblia, casting all your cares upon Him. The best thing that you can do is to cast all your cares upon Him, for He cares for you. Amen. So pag may problema tayo, magnanalangin tayo, mahal na Panginoon, iyon na lang ang problema ko. Salamat. Ikaw na pumasan sa problema ko. Amen. So yun po ang gagawin natin, mga minamahal, para tayo po'y mag-aanan ng kalooban. Amen. Para magkaroon tayo ng kapayapaan, para hindi tayo magsimangot sa ating iniisip. Kasi pag lagi mong inisip, madistress ka. Amen. Mahal pa yun, bahala ka na dito, ikaw nang bahala dito sa problema ko. Amen. So ito po ang sabi ng Biblia, casting all your cares upon Him. Kaya sa buhay natin, kahit saan tayong daigdig na bubuhay, kahit saan dito pa kayo sa Australia, kahit doon pa kayo sa Canada, kahit doon pa sa Amerika, kahit doon ka pa sa Pilipinas, lahat meron tayong papasanin. Amen. Pero sabi po ng mabait na Diyos, pag meron na tayong Diyos na tinatawagan at pinaglilingkuran, meron tutulong sa atin. Alam mo, nagkaroon ako ng mabigat na problema noon. Sobrang bigat ang problema ko. Parang pag inisip ko, parang mawala ako sa sarili. Hindi ko na sabihin, mga minamahal, mapakabigat. Talagang grabe, nagbigay ng burden sa akin. Mga minamahal. Pero talagang minsan, pagkatapos ng prayer, iniiyak ko talaga sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, gumawa ang parahan ng mahal na Panginoon. Yung lupa namin na iniwan sa amin ng aking father, nung namatay yung aking father, meron kaming 6 hectares. Pero 6 kaming lalaki, mahirap binenta ng mother ko noon yung 2 hectares, so naging 4 hectares na lang para makatustos sa aming pangailangan. Kaya yung kapatid ko, sabi niya, Mama, magsapalaran lang kami sa Manila. So, may konti lang yung lupa. So, para kung papalarin kami, mas maganda. Amen. So, yung mga kapatid ko nung malalaki, nagsapalaran sa Manila, naging boy doon, naging helper, hanggang naging puros mga mekaniko. So, nakapag-abroad sila. So, yung lupa namin, mga minamahal, nasa amin pa rin. Nung magkaroon ako ng mabigat na problema, hindi ko sinasabi sa mga kapatid ko. Yung nagkataon, mga minamahal, merong bibili ng mga lupa doon sa aming lugar. So, ang blessing ng mahal na Panginoon, yung last na bibili nila, yung lupa namin. So, nabenta yung lupa namin. So, naging na-materialize, na-solve yung problema ko. May share kami lahat magkakapatid. Amen. So, sabi ko, mahal na Panginoon, ganun pala ang kapamaraanan mo. Maraming paraan pala ang Diyos. Amen. Pag ibinigay natin sa mahal na Panginoon ating problema, gagawang paraan ng Diyos. So maraming paraan ng mahal na Panginoon para lutasin niya ang ating mga problema. Huwag nating itutok yung ating pag-iisip sa problema natin kasi baka mawalan tayo ng tiwala sa mahal na Panginoon minsan. Amen. Sabihin mo, mahal na Panginoon, nasaan ka na? Minsan isip mo, nasaan ka na, mahal na Panginoon? Kaya huwag po natin ganun gawin. Anong sabi po ng Biblia, mga kapatid? From the book of Isaiah, chapter 26, verse 3. Pakibasa mo natin ang Isaiah 26, verse 3. From the book of Isaiah 26, verse 3. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted thee. Amen. Everybody say amen. So, basahin ko po mga minamahal, Isaiah 26, verse 3. Ay, tama, 26, verse 3. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, the peace of God comes to guard our hearts and mind as a result of our communion with Christ Jesus. Everybody say amen. So, ang mahal na Panginoon, sabi po ng Biblia, siya magbibigay sa atin ng tinatawag na peace, perfect peace.
The peace of God comes in our hearts and minds. Ang mahal na Panginoon pala ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Kaya ang Kristiyano, sabi po ng Biblia, keep on mind. Sabi na, keep him in perfect peace. Sa ating nabasa, Isaiah 26 verse 3. No? Sabi po ng banal na kasulatan. So ang kapayapaan, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Everybody say amen. Dahil nagtitiwala tayo sa mahal na Panginoon, iingatan ng Diyos yung ating puso at isipan. Everybody say amen. Dahil nagtitiwala ka sa Diyos, bibigyan ka Diyos ng kapayapaan. Ang Diyos ang makapagbibigay sa atin ng tinatawag na perfect peace. Perpektong kapayapaan ang ipinangako ng mahal na Panginoon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Everybody say amen. Kaya kung tayo nagtitiwala sa mahal na Panginoon, perpektong kapayapaan. Anong sabi ng banal na kasulatan habang ang mahal na Panginoon nakasakay doon sa bangka? Kasama ang mga apostoles. Bigla nung gabing yun natutulog ang mahal na Panginoon. Biglang lumakas yung unos, yung hangin. At mga minamahal, natakot ang mga alagad. Ginising nilang mahal na Panginoon. Sa mahal na Panginoon, gumising ka, masisira ng bangka. Malulunod na tayo, mahal na Panginoon. Talagang napakalakas ng alon, ng balon, yung hangin. Ang sabi niya, mahal ang mga unos ba, napakalakas. Sabi ng mga lagad, ginising nilang mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, gumising ka. Malulunod na tayo. Ang mahal na Panginoon, tutulog ang mahal na Panginoon. Nang magising ang mahal na Panginoon, ang sabi niya, peace. Nagkaroon ng kapayapaan ang dagat. Everybody say amen. Sabi ng mahal na Panginoon, nasaan ang inyong pananampalataya? Everybody say amen. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga lagad, nasaan ang inyong pananampalataya? Kasama ninyo kung matatakot kayo. Everybody say amen. Normal yung mga halon sa buhay natin, pero pagkasama natin ng Diyos, bahala ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Be calm. Sabi ng mahal na peace, be calm. Pumayapa ang dagat, mga minamahal. At ang sabi ng mahal na Panginoon, nasaan ang iyong pananampalataya? So ang mga apostoles hindi nakayuko. Amen. Bisang ganun sa ating mga Kristiyano, pag may problema, mahal na Panginoon, malulunod na kami. Mahal na Panginoon, nasaan ka na, mahal na Panginoon? Nataranta na tayo. Everybody say amen. Sabi ng mahal na Panginoon, nasaan ang inyong pananampalataya? Kapag nasa Diyos po tayo, mga kapatid, magtiwala tayo ng buong puso sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ilagak mo ang iyong tiwala sa Diyos. Masaan ang pananampalataya. Titingnan ng Diyos yung ating pananampalataya kapag tayo nasa mga trials. Everybody say amen. Pag mayroong mga balon, mga alon ng pagsubok sa ating buhay, titingnan ng Diyos yung inyong pananampalataya. Huwag kang mataranta, huwag kang mabahala, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Everybody say amen. Kasama na natin ng Diyos. Lahat ng nakasama natin ng Diyos, magsabi ng praise the Lord. So pagkasama natin ng Diyos, anong sabihin natin pag may problema? Praise the Lord. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. So pagkatandaan po natin yan, mga kapatid. Amen. May mga problema. Brother Nilo, ang gabi ng problema ko. Amen. Minsan isang araw, doon sa Leyte, yung bata, na mga 10 years old, nakaupo siya, 8 o 9 years old, mga 10 years old. Nakaupo diyan sa may probinsya natin, sa mga probinsya, merong yung upuan, yung kawayan ba? Minsan itutusok na lang sa lupa, di ba? Yung mga istambayan ba? Yung mga kawayan doon, higa-higa yung mga istambay, di ba? Yung bata nakaupo doon. Pagkatapos, lumapit sa kanyang mama, sabi niya, umiyak, sabi niya, bakit anak? Sabi ng mama, meron siyang sugat dito sa kanyang hita. Sabi niya, mama, may sakit o, may sugat. Sabi ng mama, ano bang nangyari sa'yo? Saan ka ba galing? Sabi ng anak, pumunta doon sa upuan. Sabi niya, mama, dito lang ako umupo. Pag upo niya uli, lumabas yung ulo ng cobra. Tinuklaw na naman sa bigla. So, cobra pala yung tumuklaw sa kanya. So, dalawa na yung kutoklaw. So, mga minamahal, umiyak yung anak. Nagulan na, yung nanay hindi alam kung lulokso sa takot, mga minamahal, amen. Hindi alam ang gagawin. Cobra pala yung tumuklaw sa kanyang anak.
Sabi niya, Mama, mahilo na ako, Mama. Sa Bisaya ba, malipong na siya ba? Mawala na ng malay. Sabi niya, nawala ng malay. Nagiba na ang kulay. Pagkatapos humiga sa laps ng kanyang mama. Mga minamal, nawala yung bata. Humiga. Tinuklaw ng makamandag na kobra. Pagkatapos mga minamal, yung nanay hindi alam ang gagawin. Nagtatatalon kung saan hanap ng tulong. Tumawag sa preacher, sabi niya, Beloved preacher, yung anak ko tinuklaw ng kobra. Umiiyak yung nanay. Sabi ng beloved preacher, Sis, kasaman mo ang Diyos. Amen. Di ba kasama mo ang Diyos? Naniwala ka bang kasama mo ang Diyos? Sabi niya, Opo, beloved preacher. Ngayon, tumawag ka sa Diyos. Everybody say amen. Manalangin ka dyan, tumawag ka sa Diyos. Mga minamahal, lumuhod yung mama, tumawag sa mahal na Panginoon, umiyak sa mahal na Panginoon, humingi ng tulong sa Diyos. Pagkatapos pinag-pray yung kanyang baby, mga minamahal, yung kanyang anak, karakadaka, bumalik yung kanyang ulirat, bumalik yung kanyang malay, nawala ang kamandag. Hanggang ngayon, buhay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung patutunan yun, mga minamahal. So, natuwa ako. Bakit? Isang araw, nagkakasal ako sa Leyte. Yung pala natukla na yun na yung kinakasal ko, mga minamahal. Ever see, man? So, maging lumaki na, nagdalaga na, nakapag-asawa na. Kung wala ang Diyos, mga minamahal, patay na siya. Pero kasama natin ang Diyos. Ever say, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, si Brother Sese, sa Pampanga. Doon ako sa Pampanga noon, fasting. Nagpatutuo siya. Si Brother, nakalimutan ko na yung pangalan, but Sese yung apelido eh. Ang kanilang bahay na sa Pispan. Pagkatapos yung Pispan sa Pampanga, alam niyo yung Pispan, yung kanyang anak na Binatilyo, kumuha ng panggatong. Doon sa panggatong na kinuha niya, mga minamahal sa Pispan, alam niyo mga Pispan, nandun pala nakatago yung Philippine Cobra. Yung kamamalo sa Kapampangan. Tinuklaw siyang bigla. Pagkatuklaw, mga minamahal, yung anak niya Binatilyo, tumakbo, umuwi sa bahay. Papasabihin na tuklaw ako ng kobra. Pagkatapos nagkulay talong na siya. Kulay talong na siya. Meron nang pumasok na yung kamandag. Sabi na, Mama, Papa, mawalan ako ng malay. Naiga na yung Binatilyo. Si Brother Manny Sese, kasamang kanyang beloved wife, lumuhod sila sa gitna ng Pispan. Wala na silang matatawagan. Dalhin sa ospital, hindi naabot yung kanilang anak. Amen. Pero sila mga minamahal lumuhod, tumawag sa mahal na Panginoon, nanalangin sa mabait na Diyos. Tumawag sa mahal na Panginoon, tumangis, tumawag, umiyak sila sa mahal na Panginoon. Pinag-pray yung kanyang Binatilyong anak. Pag-cast out ng kamandag, sabi ng Biblia, pinaklayas yung demonyo ng kamandag, kamatayan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, yung kanyang anak, bumalik sa normal. Pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay kasama natin. Everybody say amen. Kaya sabi po ng Biblia, sa panahon ng problema natin sa buhay natin, ano mang problema natin meron tayo. Meron tayong Diyos na nagmamalasakit sa atin. May Diyos na tayong matatawagan. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Napakaraming patutuo. Amen. Yung anak ng kapatiran sa Pampanga rin, narinig ko rin yun. Nandun ako sa Pampanga. Yung kanyang anak na 2 years old, yung bahay nila nasa Pispan din, sa Pampanga. Yung kanyang husband, hindi pa believer. Yung kanyang anak na 2 years old naglalaro, abang sila'y nag-asikaso sa bahay. Biglang nawala yung kanyang 2 years old na anak. Hanap ng hanap. Almost 1 hour sila naghahanap. Hindi makita yung anak, saan yung bata nila. After 1 hour, lumitaw yung bata sa Pispan. Malaki na yung tiyan. Wala nang buhay yung kanyang anak. Yung kanyang husband, nagalit sa kanya, sabi niya, ba't mo siya pinabayaan? Nakaligtaan ba? Dahil nagluluto sila. Alam niyo po yung kanyang anak, paglitaw sa tubig, napakalaki ng tiyan. Wala nang buhay. Abang kalong-kalong niya yung kanyang anak, umiiyak siya, maminamahal. Wala nang buhay yung kanyang anak. Pero tumawag siya sa Diyos. Nanalangin siya sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo, napakabait na Diyos. Habang siya tumangis sa mahal na Panginoon, ipinag-pray yung kanyang anak. Kinas out yung demonyo ng kamatayan sa kanyang anak.
yung kanyang anak nagsuka, biglang binuhay ng ating mahal na Panginoon. Yung kanyang husband na 4 years na hindi pa naglilingkod sa mahal na Panginoon, sumama sa gawain, nagpabautismo, naglingkod sa ating mahal na Panginoon. So, palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Sabi po ng Biblia, ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Ano mang kalagayan natin sa buhay, problemang inaharap natin sa daigdig na ito, may Diyos nagtutulong sa atin. Amen. Yung aking anak si Luklok, dapat wala na siyang buhay. Pero hanggang ngayon, mga kapatid, total wreck yung bubong ng sasakyan. Dapat mawala ng ulo si Lucas. Pero salamat sa Diyos. Kahit galos, wala. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Yun ang pangako ng Diyos. Sabi ng Efeso, Kapitulo 3, versikulo 16, kindly. Ephesians chapter 3, verse 16. Sige. From the book of Ephesians chapter 3, verse 16, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Sige. Tagalog po. Upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kalwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Amen. Amen. Kung tayo manalangin sa Diyos ang magpapalakas sa atin. Amen. Kung tayo tatawag sa mahal na Panginoon, ugaliin natin tayo maging madalanginin sa Diyos. Amen. Tayo maging malapit sa mahal na Panginoon. Lagi tayong lumapit, tumawag sa mahal na Panginoon sapagkat sabi ng Biblia, God is strengthen us, mga minamahal. Amen. To do all things, mga He desires for us. Gagawin ng Diyos ang gusto niya. Mayroong plano ang mahal na Panginoon, kaya gusto ng Diyos, tumawag lang tayo. Lumapit lang tayo. Tumawag lang tayo sa ating mabait na Diyos. Amen. He will strengthen us. Palalakasin tayo ng mahal na Panginoon. Kaya kung tayo nanlulupay-pay man, meron mang problema, merong anxiety, may problema sa buhay natin, nanlulumo tayo, nanghihina tayo, anong dapat mong gawin? Kapag ikaw'y nanghihina at nanlulumo, mga minamahal sa pagharap sa problema, anong dapat mong gawin? Ikaw ba ay magpatuloy na mag-rely sa iyong damdamin, sa iyong panlulumo? Walang mangyayari sa iyo. Amen. Ang gawin mo, lumapit ka sa Diyos na pinagmumulan ng lakas. Amen. He will strengthen you. Ikaw ang Diyos na magpapalakas sa iyo. He is the one who will strengthen you. Siya lamang ang Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya anumang problema yan, ilapit natin sa mahal na Panginoon. Siya ang tutulong sa atin. May magagawa ang Diyos sa lahat ng bagay na ating problema. Ilituhod natin, mga minamahal. Ugaliin natin na ating tuhod, iluhod natin sa mahal na Panginoon. Amen. Huwag tayong mag-rely minsan sa ating kalakasan, sa ating kakayahan. Minsan kasi nag-rely tayo sa ating kakayahan, sa ating kalakasan. Kaya pag may problema minsan, hindi natin kaya. Amen. Pero may Diyos na malakas. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Hebrew chapter 4 verse 16. From the book of Hebrews chapter 4 verse 16. Let us therefore come boldly into the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Amen. So lumapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. To obtain mercy and find grace to help in times of need. So we can confidently approach the heavenly throne. Sabi nga ng Biblia, amen. Sabi po ng banal na kasulatan. So, heavenly throne, throne of grace, itawag itong throne of grace because from it flows grace, mercy, help, spiritual wisdom, spiritual strength. Amen. Answer prayers. Nandoon sa trono ng biyaya ng Diyos. So kung lalapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos, nandun lahat ng ating hilingin. Amen. Nandun lahat ang gusto nating hingin sa mahal na Panginoon, sa trono ng biyaya ng Diyos. Kaya tinawag ng throne of grace. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Amen.
trono na palang biyayang Diyos. We can confidently approach the heavenly throne. Amen. It was called throne of grace because from it flows grace, help, mercy, amen, wisdom. Lahat ng bagay galing sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Amen. So ano gagawin natin? Come boldly unto the throne of grace of God. Huwag tayong malungkot, huwag tayong magalinlangan, kundi bagkus lumapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, bukas ang langit sa ating mga dalangin pag-anak tayo ng Diyos. Pag meron tayong pananampalataya, naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, sa anumang oras, pwede tayong lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Everybody say amen? And all things work together for good to them that love Him. Sabi ng Biblia, ang lahat ng bagay ay nakakabuti sa atin na naglilingkod sa Kanya. So may mga trials minsan, pinaintulot ng mahal na Panginoon para lalo tayong magpapakumbaba. Everybody say amen. Para lalo tayo magtiwala sa Diyos. Hindi tayo magtiwala sa ating sarili. Mahal na Panginoon, ilagak natin ang ating tiwala sa mabait na mahal na Panginoon. Tutulungan tayo ng Diyos. Sa lahat ng bagay, ako 40 years na dito sa church natin. Everybody say amen. Sa 40 years, napakaraming himala ang ginawa ng Diyos. Napakaraming katugunan ng Diyos ang dinig sa aking panalangin. Everybody say amen. Pinakita ng Diyos ang kanyang makapangyarihang kamay. Within 40 years, fellowship sa Holy Spirit, nakita ko ang kamay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. So mga minamahal, put our trust in Him. Sabi po ng Biblia, cast all your cares upon Him, for He cares for you. So yun ang dapat natin gawin. And look unto Him is the source of everything. Everybody say amen. Of our strength. Ang mahal na Panginoon pinagmumulan ng ating lakas. Magpalapakan po natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya sa ating paglilingkod na ito, isang araw merong kapatiran natin doon sa Cebu. Ang kanyang, sa Camotes Island, yun, nangingisda sila na namimingwit ba? Namamana pala yung paddler. Yung kanyang inuhuli, nilalagay sa taas. So yung bata na 2 years old, nandun sa taas kasama yung mama. Sabang sumisisid yung papa niya na mamana sa ilalim ng dagat. Yung isda na meron patawag dun yung maraming palikpik. So pinilalaro ng bata, biglang accidentally pumasok sa bibig niya. So mga kapatid, pumasok yung isda. Hindi mo mabunod dahil gaganon yung palikpik niya. So mahirap bilahin papalabas hanggang nagdugo na yung bibig ng bata, hanggang hindi na makahinga. Mga kapatid, dinala doon sa Pampang. Sabi ng mga tambay doon, mga tao doon sa dalampasigan, patay na yung anak mo. Umiyak yung mother. Sabi ng mga bata, patay na yung halos, wala ng buhay yung bata. Mga minamahal, umiyak siya. Mga minamahal, lumuhod doon sa dalampasigan, tumawag sa mahal na Panginoon. Pagpanalangin niya sa kanyang anak, yung isda, hindi man, dahil naubos na yung buntot, basta kakahila. Hindi na talaga mahila. Biglang lumabas yung isda, yung sa bibig niya. Nabuhay yung bata. May accidentally rin gano'n, the same din, namamana din sa dagat. Nang bubunutin ng namamana ng malaking mama, yung isda sa kanyang ngipin, ginanon, accidentally pumasok yung isda. Namatay yung tao na yun. Pero yung bata, gaano pa ang bata na 2 years old? Amen. Pero kapag may Diyos tayong pinaglilingkuran, andang dumamay sa atin ang mahal na Panginoon. Kaya yung sister, kahit sa ang crusade nagtitestimony, na totoong makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Everybody say, praise the Lord. Sa mga patutuo na ating napapakinggan, sa mga pabuhay na patutuo na nangyayari sa buhay ng bawat mananampalataya, nagpapatunay lamang ang Diyos ay hindi nagbabago ang kanyang kapangyarihan. Nagpapatunay lamang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Nagpapatunay lamang siyang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siyang Diyos na nagpakilala sa inyo. Siyang Diyos na ating matatawagan. Siyang Diyos na ating kanlungan sa lahat ng oras sa mga problema nating inarap. Purihin at palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay umawit sa mahal na